personal voice. Gumaan-gaan ang aking pakiramdam ngayong unti-unting naayos na ang lahat. Mahirap pero worth it naman. Itinawid ang mga baluktot at diniligan ang mga nalalanta para makapagpatuloy na yumabong. Katatapos lang ng aming virtual meeting sa pagpapatalasik kay Lucio bilang CEO at paghalal ng mga bagong sangay ng JG Group. They chose me as the chairman pero kailangan manatiling nakatago sa madla. Si Aris bilang CEO ngunit si Charles ang magiging representative. Kaya naman si Aiza ang director, ang matalik na kaibigan ni Lian. Si Doris na dati kong informant sa Russia ang magiging financial department manager. Soon, I will teach my children to have their own part. Si Amberly naman ang director ng JG Apparels pero hindi ko siya nakita kanina. Napagtagumpayan naming baguhin ang sistema ng dating GG Group. Kung paano ko pinapalakad ang negosyo ko ngayon ang siyang ginawa ko. Hinubaran ko ang pamilya ni Lucio. Ipinakita ko sa kanya kung ano-ano ang tunay na ibig sabihin ng hampas lupa. Hindi ko gustong gawin ito sa kanya ngunit kailangang maputol na ang kanilang nakakabaliw na tradisyon. Hindi naman ang kanyang mga anak. Panigurado kong hindi magagalit sa akin si Lian kapag nagising na siya. Walang natira sa kanya at marami pa siyang utang na dapat bayaran. Gusto ko siyang turuan ng leksyon na hindi na ituro ng kanyang mga magulang. Babayaran ko ang lahat ng kanyang utang kapalit ng paglayo niya. Pinili ko ang probinsya sa Korea dahil wala siyang kakilala doon. Ang una niyang kailangang gawin ay mag-aral ng Hangul para maintindihan niya ang mga local doon. Stripping him is already a huge humiliation to him pero hindi iyon magtatagal sa kanya. Wala siyang dala na kahit na ano sa pagpunta niya doon. Kailangan niyang magsimula sa mababa. Magtanim siya para may maihain siya sa kanyang hapagkainan. Wala din siyang katulong na kasama kaya naman lahat ng mga gawain ay siya lamang ang gagawa. This is the best punishment that I could give him at his age. Beside, father-in-law pa din naman siya ng aking pinsan. Ewan ko na lang kung hindi pa siya magsisi at matuto. Sa Tita Divina naman ay pinapili namin kung sasamahan ba niya si Lucio o mananatili sa kanilang mansyon kasama si Charles o maninirahan dito sa Pilipinas kasama si Lian at panibagong ambience. It's her choice. After all, she's also a victim of a twisted kind of love. Tanging si Lucio ang aking binigyan ng ultimatum with surveillance. Ngayong nadagdagan ng kumpanya na hahawakan ko, lalong dumami ang aking obligasyon at nababawasan ang oras ko sa aking pamilya na hindi ko gustong mangyari. Kinausap ko din si Aris pero ang prioridad niya ngayon ay si Lian. I asked Detective Lay na trabahuhin ng textile company ng pamilya ni Jekka and sent Jekka sa Russia to work with his butt off to pay the 1 million she stole plus to survive alone. Nagmakaawa ang kanyang pamilya na magtrabaho sa akin, wag lang makulong si Jekka. Aris approved it kaya I let slide pero may bantay din siya. Katulad ni Lucio, who knows kung ano-ano ang kanilang gagawin kapag nakapikit kami ni Aris. A poisonous vicious snake will always be a poisonous vicious snake. I anticipated na magkakaroon kami ng mga kaaway kaya naman kailangan manatili kung ano lang ang alam ng tao sa amin ni Aris. Kumatok ako bago pumasok. Susunduin ko ngayon si Aris at Asher para umuwi sa bahay. Si Aling Gloria naman ang may iwan na bantay habang hinihintay ang pagbabalik ni Charles. Insan, tawag ko sa kanya. Nag-alay muna siya ng simpleng panalangin bago iniwanan si Lian na mabigat ang loob. Binuhat niya si Asher dahil nakatulog na pala ito sa kahihintay. Salamat Insan. Excited siyang makilala ang kanyang mga pinsan. Ang dami niyang inihandang tanong. Napakabibo at maraming kwento. Nawawala ang pagod at nababawasan ang pangungulila ko kay Lian. I want her out of that bed. She doesn't deserve it. May laman ng mga kataga ni Aris. Kung sa akin din naman mangyayari ang ganyan, how would feel the same? Hindi ko gustong maging ganyan sa Dina o kahit kanino pa sa aking pamilya. Si Jericho ang excited na excited. Nagpaluto agad kay Dina ng paborito niyang pagkain para ipatikim daw kay Asher kasi hindi daw niya alam kung anong paborito nito. I told him, same as Tito Aris food. Natatawa kong sagot habang nagmamaniobra papasok sa subdivision.
Tumawa naman si Aris. Bully pa rin ba siya? Natatawa niyang tanong. I sigh a relief that I successfully diverted his attention kahit sandali lang. Madalas insan, komedyante pa nga minsan. Aris silver voice. Laking pasasalamat ko na hindi ako pinabayaan ni Ben. Kung wala si Ben, hindi ko alam kung ano na ang nangyari sa akin ngayon. Hindi madali magtrabaho, sabay tatakbo sa ospital at may bata pang kailangang gabayan. Sapat naman sa Aling Gloria, ngunit gusto kong bumawi kay Asher, kaya naman hatid sundo ko siya sa kanyang paaralan. Siguro naman ngayon na nasa malayo na si Lucio, ay may katahimikan na kami. Wala na siyang may pagyayabang na meron siya para kayang bumili ng buhay ng isang tao. Nalulungkot lang ako na kailangan mangyari ang mga bagay na ito para magising siya sa katotohanan na tayo'y likha ng Diyos, na anumang oras ay lilisanin natin ang mundong ito. Kaya dapat nating huwag sayangin at maging masaya. Pera ang kanyang Diyos, kaya siya lumiko sa kapahamakan. Hindi ko gustong dalhin siya doon, pero yun lamang ang tanging magpapagising sa katotohanan na may kasalanan siya. Bumalik na si Charles sa Russia, ngunit hindi ko pa nakakausap. I still have to thank him for letting me live. Ayoko siyang maging empleyado namin, pero siya ang nagsabi kay Ben to work with us as he is already familiarized in everything sa Russia. Muli akong lumingon sa mga bata na masayang naglalaro. Sobrang saya ni Asher kahit madalas siyang piliing taya. Ito ang klase ng pamilya na pinangarap ko. Malaki ngunit masaya. Insan. Paglapit ni Ben, sabay abot ng isang bote ng beer. Salamat, Insan. Utang ko sa iyo ang lahat. Sabi ko sabay inom sa aking beer. Ano ba sinasabi mo dyan? Aris, kapatid ang turing ko sa iyo. Lahat ng meron ako ay may parte ka doon. Aanhin ko naman ang lahat ng ito. Kanyang sita sa akin. Napaluha akong ngumiti sa kanya. Hindi ko mapigilan ang pagragasa sa aking luha. Pero kailangan ko pa rin magpasalamat sa iyo, Insan. You know me, pero hindi mo ako pinabayaan. Tinulungan mo ako maging ako ngayon. Kung pinabayaan mo ako, siguro hindi lang ganitong trahedya ang sasapitin ko. Mom raised me as her baby. Nahihiya akong pambubunyag. What? Really? Sa Tita Sylvia? Hindi makapaniwala niyang sambit. Tingnan mo na, kahit ikaw hindi makapaniwala. Di bale, Insan, proud naman na siya ngayon na marami kang achievement kahit wala silang naitulong. Tuwang-tuwa nga sa'yo si Kuya Leo eh. Hindi ka na nga daw, baby. Oo nga pala, pinsan. Balita ko'y magkakaanak na sila ni Ate Leslie. Really? Buti naman dahil matagal na silang sumusubo, kaso naunahan ko pa sila. Pagmamayabang ko naman nasagot. Amberlyne's personal voice. Nakakapagod din pala ang magtago. Bakit ka naman kasi nagtatago, Amberlyne? Akala ko kaya kong makita ko ni Charles pero hindi pala. Kaya umalis ako sa ospital bago pa siya magising. Sinigurado ko lang naligtas na siya sa kapahamakan. I'm sorry, baby. Kailangan gawin ito ni Mommy. Kausap ko sa aking malaki at bilugang tiyan. Ouch! Napakaslot kong daing dahil sa malakas niyang pagsipa. Naihi tuloy akong bigla. Galit ka ba kay Mommy? Muli kong tanong at muli din siyang sumipa. Oh my God. I'm sorry, anak. Tangi kong sambit. Mabilis akong naligo at nagbihis para bumalik sa ospital. Buwan-buwan akong pumupunta sa aking OB-GYN para mamonitor ang kalagayan namin ni baby. Gusto ko siyang maging malusog na bata at may panganak ko din na walang komplikasyon. Bigla ako natigilan ng maalalang mag-isa nga lang pala ako dito sa aking apartment. I need someone kapag nakapanganak na ako. Pagdating ko sa ospital ay natigilan ako sa pag-iyak ng isang bata. Sinundan ko ang pinanggalingan ng iyak. Nakita ko siyang nakaupo sa sulok. Mommy! Umiiyak niyang sambit. Hey baby, are you lost? Tanong ko sa kanya. Lumingon siya sa akin at umiling. Hindi po, tita. Sumisingot pa din niyang sagot. Bakit ka umiiyak kung hindi ka naman nawawala? Muli kong tanong. Umarap siya sa akin. Natigilan ako nang makita ko kung sino ang bata. Siya yung bata sa kondo na tinitirhan namin. Matagal ko na din siyang hindi nakikita doon. Asher? Gulat kong sambit.
Pinunasan niya ang kanyang luha at tinitigan akong mabuti. Tita Amberlyn, ano pong ginagawa niyo dito sa ospital? Siya naman ang nagtanong. Nginitian ko siya bago sumagot. Magpapacheck up para masiguradong ligtas si baby. Sabi ko sabay turo sa aking malaking tiyan. Bigla siyang natuwa at tumayo. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa aking tiyan. Hey baby. Napaluha akong nakatingin sa kanya. Napakaswerte naman ng mga magulang mo. You have a golden heart inside you. Asher, ikaw anong ginagawa mo dito mag-isa? Ulit kong tanong sa kanya dahil hindi ko makita ang kanyang yaya. Kasi po, may sakit ang mommy ko. She still asleep for almost a month. Lumungkot niyang sagot. Nahabag ako sa kanya. Sino naman ang matutulog na isang buwan? Na-curious ako kaya sinamahan ko siya para puntahan ng sinasabi niyang mommy. Hawak kamay kami na naglalakad papunta sa isang private room. Pagkatapat sa pintuan ay hindi ko may paliwanag ang kaba na bumabalot sa aking dibdib. Biglang nanginginig na pinagpapawisan ng aking kamay at bumilis ang tibok ng aking puso. Why do I feel agitated and nervous all of a sudden? Pagkabukas niya ng pintuan ay bumungad sa akin ng pamilyar na lalaki. Bago ko pa maalala kung sino siya, nanlaki ang aking mata pagkakita kung sino ang tinutukoy niyang mommy. Nabitawan ko ang kanyang kamay at tinakpan ang aking bibig. Carmela! Nanginginig ko sambit na hindi makagalaw sa aking kinatatayuan. Muli kong tinignan si Asher bago bumaling muli kay Carmela. She's your mommy? Nauutal at hindi makapaniwala kung tanong sa kanya. Opo, tita. She's my mommy. And this is my daddy. Nalilito din niyang sagot kung bakit ako hindi makapagsalita ng maayos at tumiiyak. Muli pang bumukas ang aking bibig ngunit walang katagang lumabas maliban sa pagragasa ng aking luha. Nanginginig ang aking tuhod na dahan-dahan na naglakad palapit sa kanyang kama. Oh my God, what happened to her? Bakit kailangan danasin niya ang mga bagay na ganito? Marami akong tanong na gustong tanungin. Paano may anak siyang malaki na? This family is really something else. I married Charles because I love him. Hindi ko alam na hindi maganda ang ugali ng tatay nila. Naaawa akong nakatingin sa kanya. Pumayat na siya at sobrang putla. Carmela, what happened to you? Hindi makapaniwala kung umiiyak na tanong. Nanginginig ang aking kamay na hinawakan ng kanyang kamay habang tinitingnan ang kanyang mukha at mga aparato na nakakabit sa kanya. She's in a coma. Sagot ng lalaking nakatayo sa di kalayuan. Ang lalaking sinabi ni Asher na tatay niya. What? Hindi makapaniwala kung sambit. Pagkatapos ng operasyon niya ay hindi na siya gumising pero lumalaban pa din naman siya. We were hoping she will wake up soon. Paliwanag ng tatay ni Asher. Nanlumo akong napakapit sa kanyang kama. Are you alright? Nag-aalala naman niyang tanong. I will never be alright looking at her. Ni minsan hindi ko siya nakitang ngumiti. Kalabisan na umabot siya sa ganitong level ng sakit. Nanatili ako nakatayo at nakakapit sa kanyang kama na hindi umiimik. Natinag ako sa pagkalabit ni Asher. Inabutan niya ako ng upuan. Nanghihina akong hinila bago umupo. Salamat. Mahina akong sambit. By the way, we are already here for almost 30 minutes and I don't know who you are. Kanyang wika. Sorry, I am her friend. Maikli kong tugod. I am Aris. Pwede ko din bang malaman kung sino ka at paano mo kilala ang asawa ko? Nanlaki ang aking mata na tumingin sa kanya. What? What did you say? Nagulantang at nautal kong tanong. Asawa? Nasurpresa na nga akong may anak siya ngayon naman asawa. Ano bang nangyayari? You heard it right. I am his husband na akala nilang patay na kaya ikinasyal siya kay Prince Robert. He already met the prince not just once. Pagkaklaro niya sa pagkakalito ko, lumingon ako kay Asher at kamukhang kamukha nga niya. This is nightmare to me. I mumbled. Ikaw, sino ka? Muli niyang tanong dahil hindi ko nasagot kanina. Sasagot na sana ako kaso nagulat ako sa sunod-sunod na pagtunog ng aking telepono. Napilitan akong sagutin muna. Hello, Doc? Nasaan ka na? May scheduled check-up ka ngayon? Kanyang tanong.
Sorry, Doc. Malilate lang po ako ng konti. Actually, nandito na po ako sa ospital. I just met a friend of mine na naka-confine dito. Can I see you after an hour? Pakiusap ko sa aking OB. Okay, sure. Basta pumunta ka ngayon. Panigurado naman niyang turan. Ibinalik ko ang aking cellphone sa aking bag bago haplusin ang aking tiyan na nanahimik pa rin hanggang ngayon. Ay ma, naputol ko sasabihin dahil sa muling pagbukas ng pintuan. Uncle Charles! Tuwang-tuwa namang sigaw ni Asher at sinalubong ito. Bigla akong natigilan at hindi makagalaw. Hindi siya si Charles na asawa ko. Tanong ko sa aking sarili. Gusto kong tumayo para lumabas ngunit parang napakong aking puwet sa upuan at walang lakas para tumayo ang aking tuhod. How are you, sweetheart? Malambing niyang tanong. Parang tinusok ng karayom ang aking dibdib. Sa aming anak kaya, ganyan din ba siya kalambing? Bitter ka naman kasi lagi, Amberlyn. I am fine, Uncle. Si Mommy lang ang hindi pa gumigising. Oh, Uncle, I'm a new friend. Para akong binuhusan ng malamig na yelo. Huli na para mapagtanto ko kung sino siya. Siyempre ang kapatid ni Carmela. Amberlyn! Gulat niyang sambit pagkakita sa akin. Aris Personal Voice. 3 buwan na ang nakakaraan. Simula nang nakaratay si Lian dito sa ospital pero hindi ako nawawalan ng pag-asa na babalik siya sa amin. Marami akong pangarap sa aming pamilya na gusto kong buuin. Kasama siya. Gusto kong bumawi sa 6 na taon na nawala ako sa buhay nila ng aking anak. Nakakapagod pero worth it dahil hindi rin naman susuko si Lian. Alam ko isang araw gigising din siya at hahanapin ako. Buti na lang Friday na ngayon. Pinatulog ko muna sa Asher bago ako magpahinga. Kakahiga ko pa lang para sana umidlip nung makarinig ako ng pagtawag. Idinilat ko ang aking mata dahil baka napapraning lang ako. Ngunit, Aris, mahina niyang pagtawag. Napabalikwas ako sa aking pagkakahiga at tumingin kay Lian. Nagkasalubong ang aming tingin na kapwa lumuluha. Babe! Muli niyang sambit. Napatakip ako sa aking bibig habang tumutulo ang aking luha na nakatingin sa kanya. She's awake. She's back. Lian! Garalgal ko sambit habang naglalakad palapit sa kanya. Nakita ko ang pagpatak ng kanyang luha. Babe! Lumakas niyang pag-iyak. Babe, I'm sorry. I'm really sorry. Umiiyak kong sagot habang nanginginig sa paghaplos ng kanyang humpak na mukha. Sinubukan niyang iangat ang kanyang kamay para mahawakan ang aking kamay. No, I'm sorry. I am sorry for believing you are dead. Patuloy na pagragasa ng kanyang luha na umiiling. I am sorry for forgetting you too. Patawarin mo ako. Hindi ko ginustong kalimutan kayo. Hindi ko yun magagawa, Lian. I love you so much, babe. Patuloy kong pagluha na turan. Hindi, Aris. Wala kang kasalanan. Wala, babe. Kasalanan ko ito dahil naging mahina ako at sunod-surunan kay Daddy. I'm just glad you're back. I miss you so much, babe. I really miss you. Pagaguluhol niyang pag-iyak habang mahigpit ang kapit sa aking kamay. Pinunasan ko ang kanyang luha gamit ang aking palad, kissing her forehead. I know, babe. I know. I miss you too so much. Daing ko. Hinalikan ko ang kanyang kamay na hindi ko magawang bitawan. Natatakot akong isang panaginip lamang ito. Kung panaginip man, ayoko nang magising pa para makapiling ko na siya. I love you. I love you so much, babe. Maramdamin kong paulit-ulit na sambit. Mahal na mahal din kita, asawa ko. Sobrang mahal na mahal kita. Sumisingot niyang sagot na ayaw ding bitawan ng aking kamay. Please, huwag na tayo maghiwalay pa, Aris. Hindi ko nakakayanin pamalayo sa'yo kahit sandali lang. Umiiyak niyang pagmamakaawa. Niyakap ko siya. Hinayaan ko siyang pumalahaw sa pag-iyak para mailabas niya ang sama ng loob na bumabalot sa kanyang puso. Hinayaan ko din ang patuloy na pagpatak ng aking luha. Dahil sa sakit na nagkahiwalay kami at dahil sa tuwa na nagising na siya. That will never happen again, Lian.
Akin ka lang, asawa ko. Mommy! Sabay kaming lumingon kay Asher. Kapwa namin punanasan ng aming luha. Hey baby! I am sorry for being sick, anak. Nakangiti ngunit may luha niyang turan. No, Mommy. Daddy is with me all the time at si Tito Ben. Lagi niya akong iniimbita na umuwi sa bahay nila. I always play with Jericho. Maagap din niyang sagot. Really? Hindi makapaniwalang bulalas ni Lian. Opo, Mommy. Sinabi din sa akin ni Daddy na hindi siya totoong namatay. Bad lang si Lolo pero sabi ni Tita Amberlyn na kahit gaano daw po kabad ang isang tao ay mamahalin pa rin daw because they need love. Kaya sila naging bad. Natawa kaming napaluha sa kanyang sagot. Kung ako ay ayaw ko nang makita si Lucio pero siya, okay lang. Samantalang nasa tiyan pa lang siya ay gusto na siyang patayin ng kanyang lolo. I am proud of you, anak. Totoo ang sinabi ni Tita Amberlyn. Kulang sila sa pagmamahal kaya sila naging masama. Muli niyang pagluha na sagot. 6 na taon pa lang siya pero nakakaintindi na sa sitwasyon. Si Daddy? Galit ka ba sa kanya? Hirit ni Lian. Hindi po, Mommy. I love Daddy so much. Muling pumatak ang aking luha. I love you too so much, anak. Mahal na mahal ka din ni Daddy. He always love you, Asher. Umiiyak ko sagot. Umakyat siya sa aking hit at umupo. Huwag ka na pong umiyak, Daddy. Dahil hindi naman po ako magagalit sa inyo. Kanyang pakiusap habang pinupunasan ng aking luha. Lumingon ako kay Lian. Lalong napahugulhol sa pag-iyak. Niyakap ko siya na mahigpit at bumulong kung gaano ko siya kamahal at namimiss. Babe, huwag ka na umiyak. Hindi na ako mawawala. Maigting kong turan habang pinipisil ang kanyang kamay. Wala kaming alam na sa labas pala ng pintuan ay dumadanak na rin ang luha dahil sa tuwa. Nagising na si Lian at wala namang problema. Ngunit tinawag pa rin ni Ben ang kanyang doktor para siguraduhin na ligtas na siya sa anumang kapahamakan. Hindi din ako papayag na mawala ka pa sa amin, Aris. I can't live another day seeing you as someone else and with someone else. Hindi ko na kaya yun, Aris. Mapait niyang puno na lungkot na sagot. Dinampian ko ng halik ang kanyang labi bago umimik. I won't, mahal ko. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. You always make my heart flutter. Malambing kong sagot na nakangiti sa kanya bago tumayo para matingnan na siya ng doktor. Walang mapagsidla ng galak sa aking puso. Ngayong nasa aking kamay na ang dati kong buhay na pilit inagaw sa akin ng kasakiman ng tao. Mahigpit ang yakap ko kay Asher habang nakatingin kay Lian. I'm glad. She's fine, Aris. May awa ang Diyos. Bulong ni Ben sa akin tabi. Pagkaalis ng doktor ay muli akong lumapit kay Lian. Magkahawak kamay kaming nag-usap habang inaalagaan ni Aling Gloria si Asher. Si Ben naman ay umalis para daw bumili ng pagkain at makalanghap ng hangin sa labas. He can't stop touching her and staring at her lovely face. Kakaibang sayang bumabalot sa akin ngayon na gusto kong sumigaw, kumanta at sumayaw. Hindi ko mabitaw-bitawan ang kanyang kamay, ganun din ang paghaplos sa kanyang mukha. Hindi rin maawat ang luha na patuloy na umaagos sa aming mata. Pagkatapos ng maramdaming 6 na taon, magkakasama na din kami sa aming pinapangarap na buhay. All I want now is mabilisan niyang pagbawi sa kanyang lakas para tuluyan na kaming makauwi. I love you. Sabay naming turan na may ningning sa aming mga mata. 3 buwan na ang nakakaraan simula nang umuwi kami dito sa bahay ni Ben. Gusto ko sana'y sa bahay para maalagaan ko si Lian pero nagpumilit si Ben na dito kami manirahan muna sa kanila habang nagpapalakas si Lian. My room is still the way it was since I lost my memory. Magkasama naman ng kwarto si Asher at Jericho. Hindi na ako nagreklamo pa. Aris, hindi ka pa nakakapagbihis? Untag sa akin ni Ben. Ha? Pasensya na pare. Nagbabalik tanaw lang ako. Mamaya mo na yan gawin dahil kung hindi tayo lalakad ngayon, ay maghihintay ang biyanan mo sa airport ng matagal. Paninita niya sa akin. Oo nga pala, nakalimutan ko. Ngayon pala ang dating ni Mommy Divina. Nagmadali ako nagbihis bago sinilip si Lian
kasama si Jasmine. Nagpapaturo si Jasmine para sa kanyang fashion designs. Hindi ko na sila inabala pa. Nagpadala na lang ako ng text sa kanya. Babe, I'll see you later. May lakad lang kami ni Ben ngayong umaga. I love you, baby. Tahimik ang aming biyahe papuntang airport. Ito ang unang pagkakataon na makakaharap ko sa Mommy Divina. Charles set this surprise visit para kay Lian at ganun din sa akin dahil hindi pa ako nakahandang harapin siya. I don't know what to say or what to do. I didn't have the chance to ask Lian about their mother. I'm too busy and occupied taking care of her while doing business. The fact na hindi ko na iniintindi na si Asher, saying he can take care of himself. Gusto ko siyang asikasuhin pero pilit niya kung itinutulak na huwag na. He's just 6 years old. Natatawa na naman ako na maalala ang mga banat niya. 4 na buwan na lang at kaarawanan niya. Nagplano kami na Ben ng malaking party habang nandito si na Mommy. Oo nga pala, Insan. Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Magbabakasyon daw si na Kuya Leo at Ate Leslie dito para makilala nila si Lian at Asher. What? Are you serious? Hindi makapaniwala kung turan. Oo, kaya inalok ko na dito na sila tumila para hindi na maabala si na Tito at Tita sa Makati. Sumilay ang magandang ngiti sa aking labi. After the rain, here comes the rainbow. Yung mga bagay na dating pangarap ko lamang ay unti-unting dumarating sa buhay ko kahit hindi ko ipagdasal. Grateful and thankful. Akala ko sa dilim lang ako pero heto liwanag kumakaway sa akin. Lord, thank you. Mahina akong bulong. Pagkarating namin sa bahay ay may sorpresa pa palang naghihintay. Tito Donato! Tuwang-tuwa kong sambit pagkakita sa kanya sa loob kasama si Lian. Aris, the young man I always miss. Masaya din niyang turan. Namiss ko po kayo. Lumuluha kong wika sabay yakap sa kanya. Tumawa siya, tinapik ang aking balikat. I miss you too, buddy. Glad you're back. Humalik muna ako kay Lian bago sinanyasan si Ben na pumasok na sila ni Mommy Divina. Mommy! Gulat at umiiyak na tili ni Lian. Lumingon siya sa akin na nagtatanong at hindi makapaniwala. Ngumiti ako sa kanya bilang tugon sa kanyang katanungan. I'm sorry, Iha. Umiiyak din na sagot ni Mommy D. Umiling si Lian na yumakap sa kanya ng mahigpit. Pinunasan kong aking luha na nakatingin sa madamdamin nilang pagtatagpo. I want the best for my woman. I miss you too, Mom. I miss you too, sweetie. Buti naman at naisipan yung dumalaw dito sa Pilipinas. Sumisingot na sambit ni Lian. Muli siyang lumingon sa akin. Thank you, babe. I love you. You're the best. Pagbuka ng kanyang bibig. I love you too, babe. Balik kong mahinang turan sabay kinindatan siya. Kumindat din siya sabay nag-flying kiss. I chuckled, catching her kiss. Hindi ko alam na nanonood pala si Asher at Jasmine na kinikilig sa isang sulok. Lian's personal voice. Walang paglangyan, ang saya at tuwa sa aking puso. Hindi ako nagkamaling minahal siya. He wasn't just my knife, but my forever savior. Sa pelikula ko lang mapapanood pero heto't naranasan ko masurpresa ng bongga at mahalin katulad sa isang fairy tale. After fully recovered, I stayed at home para maalagaan ang aking mag-ama. I played mom to live with us pero nag-aalala daw siya kay kuya na malaki pinagbago. Naging masungit at maigsi daw ang pasensya. Maybe I should call him over. Nagising ako na sa kama pa din. Huli na para mapagtanto ko ngayon pala dapat ang araw ng punta namin sa Subic for our date after everything that happened. I'm sorry, babe. Mahina ako sabi pagkadilat ng aking mata. Don't be sorry, babe. Marami pa namang araw na pwede tayong makapag-date. I am still happy having you alone all day and night. Kanyang sagot na may kasamang pang-aakit. Tumawa ko ng malakas nang tumalon siya sa kama. I never regretted surrendering my virginity to you and loving you unconditionally, Aris. Babe, balambing kong sagot na yumakap sa kanya. I don't need expensive place, expensive food, and expensive clothes to wear. All I need is him, his love and care,
ay lubos na akong masaya. Malambing niyang turan nakatingin pa rin sa aking mukha. Hindi ko pinagsisisihan na sa'yo ko ibinigay ang aking iniingatan. Hindi ko din pinagsisisihan na minahal kita kahit walang kasiguraduhan ang damdamin mo para sa akin. Basta ang tanging alam ko ay mahal na mahal kita at ikaw lang ay sapat na para magpatuloy akong mabuhay. Ang anak natin ang lalong naging dahilan para lalo kitang mahalin. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng aking luha habang hinahaplos ang kanyang muka. I almost lost you, my knife. Shh. Me too. I never regretted that night. I am worried you'll get sick or what after what happened. Sa pagbalik ko sa Dubai, I was tormented thinking of you endlessly. Madamdamin niyang wika. Kita ko sa kanyang mata ang tunay niyang nararamdaman. I promise to be with you till our last breath. My night. I love you. Ben's personal voice. Ngayon ko napagtanto na lahat ng bagay ay may tamang kalalagyan kahit ano paman. Pagkatapos ng roller coaster sa aking buhay ay nakamit ko din ang kaligayahan na hindi ko pinangarap dahil sa mga pinagdaanan ko habang lumalaki ako. Ngayon, abot kamay ko na ang lahat kaya naman gusto kong iabot ang isa kong kamay para makatulong. One of the greatest achievement I had was helping my cousin cope up in everything. Helping him establish himself as he never expected na meron siya. Kasama ko din siya sa pagpapatakbo sa foundation na aking tinutulungan. Naniniwala kasi ako lahat ng nangyayaring maganda ngayon sa aking buhay ay kailangan ko ding ipamahagi sa mga higit pang nangangailangan. Si Lucio ay nanatili sa countryside ng Korea. Hindi naman daw siya gumagawa ng kalokohan. Pinapatunayan niyang nagsisisi na siya. Soon, I'll ask his family what to do with him. Tita Divina chose to live with Lian. Kapag masigurado daw niya na okay si Charles, kaya naman Operation Helping Charles ang balak namin ngayon bago ang kasal ni Lian at Aris. Gusto ng kanilang magulang na makapagpakasal sila sa simbahan. Hindi alam ni Lian at Aris kaya pinapunta namin sila sa Subic. Tita Sylvia, paano? Naputo lang aking sasabihin ng paglabas ni Lian at Aris na magkahawak ang kamay na naghaharutan. Anong ginagawa niyo dito? Hindi makapaniwala akong tanong. Parehas din silang nagulat pagkakita sa amin na naipon sa sala. What are you guys doing? Gulat at nautal na tanong ni Aris. You two are not supposed to be here. Akala ko ba'y gusto niyong masolong isa't isa? Subic is a beautiful place. Awat ni Tita Divina. Mom! Eksena naman ni Lian. What? Maang-maanga naman natura ni Tita Divina. Tumingin si Aris sa kanyang magulang na may pagtatanong ngunit tahimik lang din sila. Tinawagan ko si Leo para ilabas ang dalawa na halos ayaw nang maghiwalay. At tubili silang sumunod kay Kuya Leo at Ate Leslie. Tawa na naman kami sa mesa. Masaya din ako nagkabati ang pamilya ni Aris at sa Tita Divina. Tita Divina was Uncle Liam's fiancé, taken from him forcibly by Lucio. Masama na talaga itong si Lucio noon pa man. Lucio loves Tita Divina wickedly. Tita Sylvia was Tita Divina and Tito Liam's best friend. Kaya medyo awkward na sila ay magkita-kita. Tanging si Tito Donato ang nakakaalam ng sekreto na ito kaya naman nagulat siya nung unang makita niya si Lian. Alam niya kasing masasaktan si Liam at Tita Divina. Pero alang-alang sa kanilang anak na kapwa ding nagmamahala ng lubusan ay isinantabi nila ang nakaraan. After 2 months of secretly preparing everything, I asked Aris to buy some white tuxedo for the foundation anniversary kuno. Wala siyang kaalam-alam na susuotin niya iyon sa kanyang kasal. Tita Divina asked Lian for a mother and daughter bonding, including buying white simple gown. Jasmine designed her long veil and her extension for her white dress. Everyone has a part. Asher being the ring bearer and Jericho the Bible. Janella is the flower girl. Ako naman ang naging wedding planner nila. Wala na akong masabi na nakakapagod pero mataba sa puso na matutulungan ko silang magkaroon ng unforgettable moment sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Ben, bakit nandito tayo?
Tanong ni Aris dahil sa simbahan kami tumuloy. Kailangan kasi natin magpamisa bago pumunta sa Tagaytay. Pagsasinungaling ko. Panay naman ang tawa ng mga kasabwat na nasa likuran lang ng makapal na kurtina kung saan si Lian magbibihis mamaya. Black and white ba ang theme, Insan? Parang mas bagay sa akin yung itim mong suot. Pangangantsaw niya. Hindi mo bagay, Insan. Magmumukha kang maitim. Mas bagay ang puti dahil sa'yo parang kumikinang lang. Banat ko naman na hindi naman nakakatawa. Hindi ako joker na katulad niya kasi kumalakak siya ng tawa. Saktong nagtilian sa likod ng makapal na kurtina at natigilan si Aris. Anong meron dyan, Insan? Curious niyang tanong. Pagkatapos kasi ng tilian ay iyakan naman ang pumalit. Hindi ko siya napigilan nung tinabig niya ang kurtina. Nagulat siyang napaluha pagkakita kay Lian na nakabihis ng trahe de boda niya. Babe! Hindi makapaniwala niyang usal. I don't know anything about this, babe. But you are so handsome with that white tuxedo. She complimented, crying. Bawal lang umiyak, tita. Masasira ang makeup mo. Pang-aawat naman ni Jasmine. Nagtawanan kami sa paligid. I can't help it, Jess. I don't like surprises. Umiiyak niyang sambit. You're still gorgeous, babe. Pagpuri naman ni Aris sa kanyang bride na hindi maalis-alis ang kanyang malagkit na tingin. Hindi pa natatapos ang sorpresa para sa kanila. Tinawag ko si Charles na ipasok ang isa pang sorpresa. Dad! Nautal na sambit ni Lian. Hinawakan ko si Aris sa braso bago pa niya bakuran ang kanyang asawa. Everyone knew how he loathes Lucio so much. Pangako niyang hindi na siya magdadalawang isip na itanim ang bala ng baril sa ulo ni Lucio kapag lumapit siya sa kanila. Umiyak si Lucio na hindi nagsasalitang nakatingin kay Liam. Nanatili din sa tabi si Tita Divina at Tita Sylvia while I'm still restraining Aris. Calm down, Insan. I invited him. Pakiusap ko sa kanya. Pero Insan! Ngit-ngit niyang inis at galit. I know, Insan. We are surrounded by my people. Lucio is empty-handed, kaya huwag kang mag-alala. Nakiusap si Tita Divina to reconcile with him. Paliwanag ko sa kanya. But why? She accepted her fate na hindi si Tito Liam ang nakatadhanan sa kanya, kung hindi si Lucio. What? Hindi makapaniwala niyang usal. They are lovers before, but Lucio stole Tita D. Lucio already begs forgiveness kay Tito Liam last night, but he didn't regret loving Tito Divina. Even she chooses to leave him. Paliwanag ko sa kanya. Hindi siya makapaniwala na may malalim pang kwento ang galit ni Lucio sa kanya. I'm sorry, anak. Unang salitang lumabas sa bibig ni Lucio. Tuluyang bumagsak ang luha ni Lian. I'm really sorry, anak. I know sorry is not enough to heal you, but I will still say I am really, really sorry, sweetheart. Lalong humagulhol sa pag-iyak si Lian. They were too close when Lian was still a toddler, calling her princess or sweetie. Can you forgive Dad? Garalgal na boses ni Lucio na nanatiling may pagitan sa kanila ni Lian. I am happy. You found a man who will fight for you and I'm sorry, sweetie. Walang imik pa din si Lian na panay ang paghagulhol sa pag-iyak na napaupo. Nanatili si Charles at Tita Divina sa likuran ni Lucio, supporting him. Lumapit si Lucio kay Lian. Nanginginig ang kanyang kamay na hinawakan ng kamay ni Lian. I am sorry, sweetie. Dad always love you. I just want to see you walk the aisle before leaving. Best wishes, sweetie. Mariing tura ni Lucio bago halikan ng likod ng kamay ni Lian. Tumayo siya at muling humingi ng tawad bago naglakad palabas ng quarter ni Lian. Bago tuluyang magsarang pintuan ay tumayo si Lian at hinabol si Lucio. Niyakap niya galing sa likuran si Lucio. I am sorry too, Dad. I love you. Umiiyak na sambit ni Lian habang nakayakap sa kanya ng mahigpit. Napakagulhulo si Lucio na humawak sa kamay ni Lian. Lumapit sina Tita Divina at Charles at niyakap nila si Lucio
Nabagsak ang balikat sa pag-iyak. Lucio became evil because he wasn't raised with love. He was raised through money, and the only person he loved someone else. After the heartbreaking reunion, the surprise wedding pushed through. Bumuhos ang saya at luha sa kanilang kasalanan at walang sawang pagpapatawad sa kanilang puso. We were all in bliss, celebrating the wedding, when my eyes caught Charles masking himself, terribly torn. Lian's personal voice. Mommy! Delay kong pagsigaw sa pagkirot ng aking tiyan. Lian, ano nangyayari? Sigaw naman ni Mommy na nagkukumahog, makaakyat. Mom, manganganak na yata ako. Sobrang kirot ng aking tiyan. Nahihirapan ko sagot. Ano? Bakit ngayon ka pa lang? Kung kailan wala si Aris? Nag-alala naman sagot ni Mommy. Nasa Subic ngayon si Aris at Ben. Mommy, tawagan niyo si Mang Isko para dalhin ako sa ospital. Sobrang kirot na, Ma. Sapo-sapo ko ang aking tiyan na nakaluhod sa sahig. Kakatapos ko lang ayusin ang babaunin namin sana sa ospital. Anak, bakit naman hindi mo hinintay si Daddy? Naktol kong turan habang hinahaplos ang aking tiyan. Bigla siyang tumigil sa pagtigas at paggalaw. Anak! Muli ko sambit ngunit hindi na siya gumalaw pa. Nawala na rin ang kirot na aking nararamdaman. Kinabahan ako baka napaano ng anak ko. Ma! Bilisan niyo naman po! Muli kong sigaw. Siya namang dating ni Asher. Mommy! Nagulat niyang sambit. Anak, tawagan mo si Daddy. Sabihin mo pupunta ko sa ospital ngayon. Bilin ko sa kanya. Bago ko bilinin ang mga kasambahay na bantayang mabuti si Shomer at Hubert. Hila-hila ko ang malaking bag habang pababa sa hagdanan. Sakto namang dating ng anak ni Aling Gloria. Ma'am! Gulat niyang sambit. Gilbert, pakibaba ang gamit. Salamat. Pakiusap ko sa kanya. Simula kasi nang bumalik ang alaala ni Aris ay kinuha niya ang anak ni Aling Gloria para magtrabaho kay Aris. Siya ang right hand nito bukod kay Ivy, kaya malayang nakakapunta dito sa bahay bukod kay Aling Gloria na yaya pa rin ni Asher. Ay, sige po madam, ako na po bahala. Ihatid ko na po kayo sa ospital. Mabilis din naman niyang sagot. Asher, tell grandma to follow. Sasabay na ako kay Tito Gilbert. Mabilis kong bilin at nag-alala na ako sa aking baby na biglang nanahimik. Buti na lang dumaan si Gilbert. Pagdating sa ospital ay mabilis namang gumalaw si Gilbert para mabigyan ako ng sapat na atensyon. Salamat Gilbert. Walang anuman madam. Kanyang sagot. Naiwan siya sa labas na maghihintay kay Mommy. Manganganak na naman ako na wala si Aris. Pangarap niyang nasa tabi ko pero mukhang hindi na naman mangyayari sa aming prinsesa. Pagdating ko sa emergency room ay agad akong tiningnan ng resident doctor. Nagkumahog silang dinala ako sa delivery room. Tinawagan nila agad ang aking OB-GYN at talagang lumabas ang aking anak dahil sa biglang sunod-sunod na pagkirot na para akong malalagutan na ng hininga. Anak, huwag mo pahirapan si Mommy please. Pakiusap kong paghaplo sa akin tiyan. Muli siyang tumigil. Nang hina akong huminga ng malalim. Hindi ako nahirapan sa 3 kong anak pero sa nag-iisa naming prinsesa ay pinahirapan ako. Pumikit ako sandali at nagdasal para sa kaligtasan namin mag-ina at ang panganganak ko na hindi mahirap. Samantala, pinagpapawisan naman si Gilbert sa labas sa paghihintay na makapanganak ako at ang pagdating ni Mommy. Parang siyang asawa ko na nag-aalala. Pagkatapos ng 30 minuto sa delivery room ay naipanganak ko na rin ang malusog naming prinsesa. Aantayin ko si Aris para siya na ang magbigay ng pangalan. Nagising akong nasa tabi ko na si baby girl. Walang mapagsidla ng galak sa aking puso na masilayan ng isang biyaya na matagal na naming hinihintay. I love you my princess. Bulong ko sa kanya. Nagulantang ako sa pakikipag-usap sa aking prinsesa dahil sa biglang pagbukas ng pintuan. Babe! Umiiyak na sambit ni Aris na nakakapit ng mahigpit sa saradura. Napaluha ako nakatingin sa kanya.
Mukha siyang tumakbo at hindi nakatulog ng buong magdamag. Kawawa naman ang aming night. Babe! Malambing kong bigkas na nakangiti. I'm sorry, babe. I wasn't there for you again. Malungkot at nasasaktan niyang turan. Babe, don't be sorry. We were fine. Gilbert and Mom helped me out. Please, don't torture yourself. Malambing kong pakiusap sa kanya. Lalo siyang lumuha na umiling. Please, babe. Gusto ko na makita ng ating prinsesa. She was a bit naughty. She need her daddy right now. Pakiusap kong nakangiti. Namulaklak sa tuwa ang puso ko. Pinunasan niya ang kanyang luha na naglakad palapit sa amin. Alam yata ng aming anak na nandito na ang kanyang daddy kaya't bigla siyang umiyak. Nag-alala naman si Aris na nagmadaling lumapit sa akin at sa higaan ni baby. Hindi maipaliwanag ang tuwa sa kanyang muka na nakatitig sa aming anak. Yung tuwa niyang may kalakip na luha ang lalong nagpapataba sa aking puso. Nakangiti at puno ng pagmamahal kung tinitigan silang dalawa. I am happy na napapaligaya ko ang asawa ko. Kahit papano'y nakalimutan namin ang hindi magandang nangyari sa nakaraan sa aming buhay. Bagay na akala ko'y panghabang buhay. Grateful to have them back. Hi, baby Ariana. Bati ni Aris bago haplusin ang kanyang pisngi. Tumahan siya sa pagpalahaw ng iyak. Nakikinikinit ako na daddy's girl ang aming prinsesa. She's perfectly adorable, babe. Pumatak ang luhang tura ni Aris. Ngunit ngumiti ako sa kanya at tinawakan ang isa niyang kamay. Thank you, babe, for giving me a beautiful family. I love you so much. Umiiyak na sambit ni Aris. Tumitig muna siya sa aking mukha. Tinanggal niya ang mga hibla ng aking buhok na nakakalat sa aking mukha bago bumalik sa aking labi at sa aking pisngi. Thank you for being my man, my knight, my best friend and my lover, Aris. Ikaw ang magandang nangyari sa buhay ko. Kung hindi dahil sa iyo, wala akong matatawag na pamilya ko ngayon. Ikaw ang kumumpleto sa kulang sa buhay ko na matagal ko nang hinahanap. Hindi ako nagsisisi na ako'y lumayas at nagpanggap bilang isang katulong. Dahil doon, nakilala kita. Madamdamin at umiiyak kong sabi. Umaapaw sa pagmamahal at pagkakakontento ang aking puso. I love you so much, Lian. Puno ng pagmamahal niyang sambit habang hinahaplos ang aking muka at karga niya sa kaliwang braso si baby Ariana. Puno ng tuwa at pagmamahal namin pinagmamasdan si baby Ariana nang biglang pumasok si Asher kasama ang kanyang kambal na kapatid. Nagkagulo sa aking kwarto. Hindi alam ni Aris kung sino ang uunahin. Lahat sila gustong kumapit kay Aris. They all love their father so much. Lahat gustong makayakap at mabuhat ni Aris. Maliban kay Asher na nagbibinata na. Humingi ako ng saklolo. Lumapit si Daddy at Mommy para buhatin si Shomer at si Hubert dahil karga pa rin ni Aris si baby Ariana. Hindi ako naubusan ng bisita sa unang araw ko pa lamang. Kinailangan silang pagbawalan ng nurse. Lahat sila'y natuwa at nanggigigil sa unang babae sa aming pamilya. Thank you, Lord, for this beautiful family. I will keep them safe and happy until my last breath. This family is my rainbow after the rain. I closed my eyes, smiling, thinking of them, while humming. I'll be there. I know my tomorrow will always be beautiful as ever. Happily ever after comes to those people who value the time with someone you cared for rather than the things you wanted. You can gain a lot of things in life, but the person who will always stands for you in depth of life and death should be treasured, because no matter what typhoon will goes your way, that person will never leave you in vain. Rather sacrifices their self in order for you to have a beautiful forever.